kakapasok lang na balita. May nag-file na naman ng kaso laban sa akin. Kaya pinapatawag ako sa NBI para sa mga boss, happy Sunday. Gusto ko lang mag-update sa inyo sa mga nangyayari sa atin itong mga nakaraang araw at linggo. Una, alam niyo naman mga boss na may dalawang kaso ako ng cyber libel. Mga boss, nandito ako ulit sa Manila City Hall para personal na harapin yung kaso na sinampa sa akin na cyber libel. Mga boss. Yo, what's up? Happy people sa mapagpalang araw po. Happy Sunday po sa ating lahat. For today's video mga kuis mga gayas, siguro naalala nyo pa po si Brother o isa pong vlogger na si Eli San Fernando na kung saan po nung unang kaso niya ay nakasuhan po siya ng cyber libel po dyan sa may City of Manila mga kuis mga gayas dahil sa kanyang in-expose about po doon sa isang paaralan mga kuis mga gayas. No? So ngayon, umaharap na naman po siya sa isang namang kaso. So pangalawang cyber libel na po itong hinaharap niya mga kuis mga guys. So para malinawan po tayo, panoorin po natin yung video ito mga kuis mga guys. Big love shout out po sa ating lahat. So for now, without a further ado, let's begin. Boss, nandito ako ulit sa Manila City Hall para personal na harapin yung kaso na sinampa sa akin na cyber libel. Ngayong araw, yung preliminary investigation. Kaya humarap ako personal sa prosecutor para ipasa yung sagot ko doon sa complaint affidavit na sinampa sa akin. Inaantay ko yung complainant, di naman umattend. Ako lang yung nandun uli, tsaka yung mga lawyer. Sabi ko naman kasi sa inyo, personal ko nga harapin tong kaso na to. Di ko atrasan to kahit saan pa umabot. Kahit pa sa harap ni Satanas, di ako atras. Alam nyo kasi, yung libel tsaka cyber libel na yan, ginagamit talaga yan para mang-intimidate ng mga kritiko. Para patahimikin yung mga nagre-reklamo tsaka nagsasalita laban sa mga public officials tsaka sa mga politiko. Akala ng mga politikong to tsaka ng mga public officials na to habang buhay, tahimik at takot ang mamamayan. Lalong-lalo na yung mga ordinaryo tsaka mga manggagawa. Ayun, nasaktuhan nila. Nakahanap sila ng katapat, si Eli. Isang malaking kupal, di sila atrasan, papalagan sila kahit saan mapunta. Kaya kahit anong pang-intimidate pa yan at ilang kaso yung isampa nyo sa akin, lahat yan haharapin ko. Lahat yan, papalagan ko. Kaya nga nandito ako mismo sa lungga nung nagsampa ng kaso laban sa akin. Kasi pinatutunayan ko na public office is a public trust. Malaya dapat tayo na magpahayag ng damdamin natin at sa loobin, lalong-lalo na sa mga public servant, mga public officials. Update ko lang din kayo mga boss. Alam nyo ba na dahil sa pag-iingay natin at pangangalampag natin sa Manila Health Permit na yan, nakipag-usap na yung Manila City sa mga representative ng mga manggagawa dito sa Manila City. At pumayag na yung mismong Manila City Hall sa ilang demands ng mga manggagawa patungkol dyan sa Manila City Health Permit. Di paunang panalo na natin yan mga boss. Tagumpay yan, panalo yan ng mga manggagawa dito sa Manila City. Yun nga lang, may kaso ako. Kaya laban lang tayo mga boss hanggang ma-dismiss tong kaso na sinampa sa akin. At tiwala ako na may papanalo natin itong laban na to. Mga boss, kakapasok lang na balita. May nag-file na naman ng kaso laban sa akin. Kaya pinapatawag ako sa NBI para sa investigation ng cyber libel na final against me. Pangalawang cyber libel na to mga boss na kinaso laban sa akin. Putang ina, kita nyo sa likod ko, nasa ilog ako mga boss. Ang tahimik dito, nag-ingay ako tuloy bigla. Kasi tong mga putang inang politiko na to, mga balat sibuyas, ayaw nila na may kritiko na may pumupuna sa kagaguhan nila. Kaya ayan, nag-file na naman ng cyber libel. Para ano? Para mang-intimidate, manakot at patahimikin ako. Ano bang hindi malinaw? Kayo mga politiko kayo, ano bang hindi malinaw sa sinasabi ko? Kahit ilang kaso pa yung i-file nyo, kahit saang korte nyo pa yan idala, haharapin ko yan at sasagutin ko yan personally. Kasi hindi ako takot sa inyo. At tinitindigan ko na hindi dapat tayo matakot, tayong mga ordinaryo, tayong mga manggagawa, hindi dapat matakot sa mga public officials, lalong-lalo na sa mga public servant na yan. Kaya nga public servant tawag sa inyo di ba? Nakasulat mismo sa konstitusyon, public office is a public trust. Dapat di kayo balat sibuyas at di kayo allergic sa sinasabi ng mga mamamayan, yung mga constituents nyo. Kayong mga politiko kayo, alam nyo kung ano mas magandang gawin kaysa magsampa ng kaso? Gawin nyo yung trabaho nyo ng maayos at huwag kayong mga kupal.
patunayan ninyo na deserving kayo na tawaging public servant. Hirap sa inyo eh. Pag may pumupuna sa inyo, sasampahan nyo ng kaso. Kaya mga boss, putang ina, hearing na naman to. Laban na naman to. Pero tandaan nyo, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, haharapin natin tong kaso na to at ipapanalo natin to para isampal sa muka ng mga politikong yan, hindi habang buhay takot ang mamamayan sa inyo. O, sige mga boss, ahon na muna ako mula sa ilog na to. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa platform na to. Laban lang tayo. Mga boss, happy Sunday. Gusto ko lang mag-update sa inyo sa mga nangyayari sa atin itong mga nakaraang araw at linggo. Una, alam niyo naman mga boss na may dalawang kaso ako ng cyber libel. Yung isang kaso ng cyber libel na sinampa sa akin sa Manila City ay for resolution na. Hopefully, sa tulong ng ating mga kaibigan na lawyer ay madismiss na yung kaso na yan. Yung pangalawang cyber libel naman mga boss na sinampalaban sa akin, inaantay pa namin hanggang ngayon yung kopya ng complaint affidavit. Pero kahit sinampahan tayo ng mga kaso at may mga hearing, tuloy-tuloy naman yung ating advocacy, lalong-lalo na sa pagbubuwag ng provincial rate, pag-expose sa mga kupal na politiko. Kaya nitong nakaraan, bumisita ako sa ilang mga probinsya para personally na i-check yung mga issue doon. Ang sunod naman na challenge na hinaharap natin, putang ina, yung page ko tsaka itong account ko sa TikTok, minamass report naman. Di ko alam kung sino kaya sunod-sunod yung notification tsaka system warning dito sa account ko. Siguro nasasaktan na natin itong mga politiko na to, kaya todo-todo na yung atake sa atin. Kaso, mass report at kung ano-ano pa. Pero ako na nagsasabi sa inyo mga boss, di tayo atras, di tayo titiklop dyan sa mga pang-intimidate na ginagawa ng mga politiko at mga kupal na yan. Nakikita at nababasa ko rin mga boss yung mga message nyo. Yung iba gustong magpahatid ng tulong, yung iba gusto mag-donate, yung iba gusto mag-volunteer na bodyguard. Maraming salamat sa concern at message of support nyo mga boss. Pero alam nyo mga boss, mas maigi kung mas marami tayo na magsasalita at titindig. Kasi kung ako lang magsasalita tapos iaasa nyo lahat sa akin, talagang puputaktihin tayo ng pangaharas ng mga yan, kakasuhan, at kung ano-ano pang pwedeng gawin. Pero kung lahat tayo nagsasalita at nag-iingay, putangin na, tingin nyo, kaya tayo lahat kasuhan ng mga yan? Hindi tayo kaya lahat kasuhan ng mga gagong mga politiko na yan. Kaya yun ang mas maganda natin na gawin mga boss. Ini-encourage ko kayo mga boss na mag-ingay, magsalita, mga lampag sa kanya-kanya nyong lugar, sa kanya-kanya nyong mga city, municipality, probinsya, o kung nasaan man kayo mga boss. So yun lang mga boss. Gusto ko lang talaga kayo i-update. Nabuhay pa ako, nandito pa si Ellie. Marami pa tayong kukupalin, marami pa tayong i-expose. Walang atrasan to mga boss. Dire-diretso laban natin. Kaya yun lang mga boss, maraming salamat sa patuloy niyong suporta at pakikiisa sa platform natin. Laban! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. So, ayun nga mga kois, mga gayas. So, nakatanggap na po siya ng 2 sabina po. Ewan ko lang po kung yung pangalawa ay saan po galing. Basta yung malinaw lang na yung isang sabina ay galing po sa City of Manila, mga kois, mga gayas. So, may opinion lang mga kois, mga gayas. Point of view lang to ito, mga kois, mga gayas. Sa aking pananaw, mga kois, mga gayas. Bakit naman kasi balat sibuyas yung ibang mga politisyan natin? Ha? Ito nakita ko mismo tayo po testigo po tayo kung nakailan na pong mga vouchers, mga paninira kay Yormesco Moreno na talagang below the belt po. Pero may nabalitaan po ba kayo na kilasuhan ni Yormesco Moreno? O di ba wala pa? So talagang kakaiba po ang ating buting Yormesco Moreno. Talagang mabusilak po ang puso. Yung mga ginagawa ng mga vloggers ng mga amaw. Kagaya lang Che Guevara. Ayan, kay Chris Olo. Okay, Batang Manila 2H. Ayan. Kay marami pa po kay Jake Magnos, ayan, kay Tita Missy.
Grabe yung paninira nila kay Yorme Isko Moreno, below the belt pa, nasama pa yung pamilya ni Yorme Isko Moreno, pero dihin po tayo nakarinig na kinasuhan ni Yorme Isko Moreno. So, kakaiba lang po ang ating buting Yorme Isko Moreno, mga kuys, mga gayas. Ano po ang iyong opinion o reaksyon sa video ito? Paki-comment down below, mga koys, mga gayas. And don't forget to like and share and subscribe sa mga koys. Kasi yung like nyo, mga koys, malaking tulong po yan para ma-recommend yung mga videos natin, mga koys. Marami pong salamat. Mega love shout out po sa ating lahat. Have a blessed Sunday po. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.